kumusta ka na? And I hope this letter finds you well. It's been far too long since we last connected, and I've often found myself reminiscing about the moments we shared together with Tropa Carlo, Brandon, and Kate. Naalala mo pa ba ang panahong una tayo nagkakilala? Yung puro laro, alak at bisyo ang aming inaatupag. At niyayaya ka pa naming uminom kasama ang tropa. Sumasama ka nga, pero di ka namin mapilit-pilit na uminom dahil sabi mo bawal. Kahit na anong pilit naming na-impluwensyahan ka, gumawa ng mga masasamang bagay, hiningitian mo lang kami, sabay sabing, uwi na ako bro, may fellowship pa kami sa church. Tinatawanan ka lang namin dahil halos araw-araw ka nang nasa simbahan ninyo. Palagi mo din kaming niyayaya magsimba, ngunit palagi din kaming tumatanggi at may kanya-kanyang palusot upang hindi makapunta, di ba? Nalala mo pa yun? Ngunit may isang pagkakataon habang nagtitipon tayo magtutropa, humanga ako sa taas ng pasensya mo sa amin. At parang hindi pa kita nakikita na nagagalit kahit anong masasakit na biro ang sabihin sa'yo. Doon ko napagtanto kung paano mo nagagawa ang lahat ng yun sa kabila ng aming pag-impluwensya sa iyo. Kaya isang araw, naisipan kong sumama sa iyong magsimba. At doon ko nakilala ang taong handang ibigay ang lahat para lamang ako'y mailigtas. Doon ko napagtanto at naunawaan ang tunay na pag-ibig na walang katulad. Iyon ay ang makilala si Kristo, na siyang nagbigay ng tunay na saya sa aking buhay. At ikaw, ang naging instrumentong ginamit niya upang ako'y masalba. Hindi lang ako, pati na rin ang mga taong nasa paligid natin. Si Brandon, na dating bulakbol at sakit ng ulo ng kanyang ina dahil sa mga bisyong ginagawa na ngayon ay parte na ng music team bilang isang gitarista. Si Carlo, na dating ma-pride at palaging tama na parating nauuwi sa suntukan, ngayon ay isa ng active youth leader at drummer. Si Kate, na dating social climber na mapagmataas, ngayon ay isa ng Sunday school teacher at song leader. Salamat at ikaw ang naging instrumento upang makamit namin ang buhay na mayroon kami ngayon. Buhay na payapa, masaya at higit sa lahat, buhay na may Diyos. Kung hindi dahil sa iyo, patuloy pa rin na nagpapakasala, gumagawa ng masasamang mga bagay at patuloy na nagpapaalipin sa kasalanan. Salamat Dwayne, at pinakilala mo sa amin ang nag-iisang makakapagbigay sa amin ng totoong kasiyahan, kapayapaan at totoong pagmamahal na kailanman hindi namin mararanasan noon. Hey, Ace! Bakit sa mga? Asa tayo? You'd come to the You'd come to Tara. Ay! Perpekto. Sa bawat araw na may natutuwa, asahan mong may taong nalulungkot at mag-isa. Sa bawat araw na may isinilang, asahan mong may mga taong mawawalan. Oras, minuto o segundo, mahal mo ay maaaring maglaho. Bilang isang Kristiyano, mahalagang maibahagi ang buhay ni Kristo sa kaklase, kaibigan, pamilya o kahit kanino. Katulad ni Dwayne, sa huli, natagpuan ng kanyang mga kaibigan ang landas patungo sa Diyos dahil sa kanyang pagmamahal at pananampalataya. Salamat sa buhay mo Dwayne, dahil sa iyo, kami ay nadala sa paanan ni Kristo.